Magandang umaga po. Sa ngayon po habang nag-uusap tayo ay meron pong tinatawag na hearing ng Committee on Justice sa House of Representatives. Ang hearing po yan ay patungkol po sa impeachment na reklamo laban kay Bongbong Marcos. So ngayon, ito ay karugtong ng hearing kahapon. Pero iba ang pag-usapan sa ngayon. Kahapon po ang pinag-usapan ay kung natupad ba ng mga reklamong impeachment ang mga panuntunan o requirements bago tanggapin ang isang impeachment na reklamo. May tinatawag kasi sa prinsipyo ng mga reklamo na kailangan pag birom nagreklamo naman laban sa isang tao, ay maka-expect naman tayo yung nagrereklamo ay in good faith din siya o at least nagsasabi siya na may katuturan o may ebidensya o may katotohanan ayon sa nagrereklamo ang kanyang reklamo. Maaring nangyari sa pagkatapos ng paglilitis ay hindi napatunayan pero kailangan inosente yung nagpresenta ng reklamo. Na ayon sa kanyang paniwala, may mga ebidensya siya na kung mapatunayan ang kanyang ebidensya ay matutupad yung kanyang hiling sa kanyang reklamo. Hindi ito naiba sa kasong krimen. Pag sinampa mo sa korte, nagsampa ka halimbawa, mayroong taong sabihin na natin na pumatay ng tao. Ikaw ay kamag-anak o kapatid ng pinatay. Wala ka roon nung nangyari. Ano ngayon ang maasahan mo para mapatunayan mo na yung aakusahan mong tao ay siya mismo ang pumatay sa kapatid mo? Ebidensya. Yun lang tangi. Kasi wala ka roon eh. So ngayon, ano ang uri ng ebidensya? Depende po kung ano ang may ebidensya, anong mga ebidensya na available na nandun sa panahon na nangyari. Halimbawa, sa panahon na nangyari ng krimen, may testigo. Isa. So number one, natural, yun ang magiging gamitin mong katwiran para sabihin na yung reklamo na murder laban sa isang tao ay may katuturan o di kay in good faith. At syempre pa, bago mo kukunin yung tao na testigo para kasuhan mo isang tao na pumatay sa kapatid mo, ay may obligasyon ka ngayon na sa sarili mo na usisain mo yung testigo mo kung baka nagsalita lang yon dahil galit siya doon sa kinakasuhan. O baka hindi naman totoo. O kung nakakita man siya, nandun man siya sa pangyayari, ay hindi pala siya nakaharap, nakatalikod pala siya nung pinatay ang pinatay. Maraming dahilan. Pero, kung mga konting diferensya, maaari mo siyang gagamitin na sapat na basihan para lilitisin ang kaso at para malaman bandang huli pagkatapos ng paglilitis kung siya nga ay guilty o hindi. So, para naman ikaw ay magiging patas, maghahanap ka rin ng ibang ebidensya na makatulong sa testimonya ng tao na nag-akusa na siya nakakita na pinatay yung kapatid mo. Kasi hindi po yan sapat sa sabihin na ebidensya na yan nung may lumabas na testigo na nakita siya pamatay. Usisain pa ng korte yung kredibilidad ng testigo.
Ngayon, para mapatunayan ang kredibilidad, una, patunayan mo na siya ay normal na tao na nakakakita dahil yung kanyang paningin ay hindi nabubulag-bulag, na siya ay may maayos na tainga at narinig niya ang dapat marinig ng kahit normal na tao at makikita niya ang normal na makikita ng tao. At siyempre pa, makikilala niyang taong pumatay kung makikita niya. At saka pala niya ma-identify. Kung na-identify ba niya, sapat na ba yun? Hindi pa rin. Kasi maraming tao pag-identify, ang question naman dyan ay kredibilidad pa rin. So, kailangan mo pa rin ng ibang ebidensya na idugtong mo ron para mapatunayan mo na yung tao ngayong inaakusan ay siyang pumatay sa kapatid mo. Alalahanin mo rin po na yung testigo na yan na nakakita ay ang kanyang sinasabi laban sa tinuturong kriminal ay may tinatawag na res inter alios acta na doktrina. Na yung kanyang sasabihin ay hindi mo pwedeng sabihin na natatali na doon yung taong inaakusa sa kanyang sasabihin. Kaya nga sabi ko, una, kung magkakutsaba sila na pumunta ron, tapos pinatay ng kanyang kakutsaba yung kapatid mo, pwede mong patunayan sa pamamagitan ng hiwalay na ebidensya na magkakutsaba sila, yung testigo mo at saka yung pumatay. At nandun sila, meron silang gagawin. Pero ano yung ibang ebidensya na yun? Ang hiwalay na ebidensya, maaring ibang kahit anong klase. Maaring mga text, maaring dun sa text ay nagkasundo sila na papatayin nila yung tao. Maaring may iba pang mga testigo rin na nakakita sa kanilang pag-uusap at narinig sila sa pag-uusap na plano nila patayin yung kapatid mo. Sa pagkikwento ko ng ganito, inilalagay ko po sa hotspot ang umaakusa kay BBM. Ang umaakusa kay BBM sa impeachment trial na nagnakaw siya ng at kinuha pa ang pera ng PhilHealth. Kinuha ang pera ng PDIC. Ang PhilHealth 90 billion yun, binalik lang 30. Tapos ang PDIC 117 billion, hindi na ibalik. At nagbenta pa ng gold, 120 billion. At marami pa ibang pinagkukunan para lang mapunduhan yung tinatawag na mga panukalang pagkagagastusan na hindi mapunduhan ng Kongreso sapagkat kulang ang pera. So kung kulang ang pera, the only way na ipapatayo mo yung mga dapat ipatayo na hindi nasama sa regular na programa sa budget natin ay may pera. So kaya ang ginawa nila ni BBM, sabi ni Antonio Tinio, ay kinuha nila yung pera ng PhilHealth. Kinuha nila, actually sa panahon na kinuha nila 90 billion, ay hindi rin nila pinunduhan ng 74.4 billion ang PhilHealth. Tinanggal din nila. So ano na yun, ilan na yun? 190 plus 74.4, that is 164.4 billion na kagad. Kinuha pang 117 billion, 280, 90, may 290 billion na kagad. May 120 billion pa na ginamit sa pagbenta ng ginto natin ng 25 metric tons. So, more than 300 billion ang ginamit para sa tinatawag na unprogrammed appropriations na mga flood control projects, mga farm-to-market roads, at mga multi-purpose building. So, yan po ang akusasyon nila ni Antonio Tinio. Yung akusasyon na ba yan? Tatayo ba yan? Unang-una, ang ebidensya nila ni Tinio na hindi na kailangan patunayan pa ay
yung sa katotohanan na si BBM ang pumirma ng budget. At kung siyang pumirma ng budget, at ang katotohanan na kung magre-release ng pera sa unprogrammed appropriations, ay kailangan pa rin ulit ng perma ni BBM. Hindi ma-release ang perang yan na kinamkam mula sa gold, mula sa PhilHealth, mula sa PDIC, at mula doon sa, basta kung unprogrammed appropriations, kailangan pa rin ng approval ng President. Pero kung mga proyekto na napunduhan na sa regular na budget, ay hindi na kailangan na dadaan kay BBM. Automatic na yan, ilalabas ng Department of Budget and Management yung SARO. Ang SARO ay parang parang ano ba yung SARO, Statement of Allotment and Release Order. So, para utusan ng Bureau of Treasury na ilabas ang pera papunta doon sa departamento kung na magpapatupad ng proyekto. At ang departamento naman na DPWH, ipapasa naman doon sa District Engineering Office na magpapatupad. So, ganun po ang sistema. So, ibig sabihin, itong mga pinupunto ni Antonio Tino bilang akusasyon nila, isa sa akusasyon nila sa impeachment laban kay Bongbong, ay yan po yung nanggaling sa unappropriated appropriations. Talagang ang problema naman is napatunayan na hindi mo na dapat patunayan na si BBM ang pumirma ng budget at napatunayan na sinama sa 2025, 2024, 2023 na budget itong mga unprogrammed appropriations. So, ibig sabihin, mapapatunayan na tanging si BBM lamang ang tao na makapagpalabas ng pundo para magiging proyekto yun, para gugulong na ang mga proyektong yun. In other words, paglabas ng perma ni BBM, ang kasunod ay, ang problema na lang is paano patunayan na si BBM ay kumukuha sa bawat proyekto na pinapatupad. Ngayon, gamit ang sistema ng batas na lahat ng mga engineers nagpapatupad niyan sa DPWH ay takot din sila makulong. At kung takot sila makulong, hindi sila gagawa ng kabulastugan dahil takot sila mahuli sila. Unang-una, paano ba mahuling engineers? Ganito. Pag yariin ng engineers ang isang proyekto na flood control, siyempre, binigay na sa kanila ng batas ang pera, nakahawak na nila, binigay sa kanila ng batas ang papatupad, so magpapatawag sila ng bidding. Pagpatawag nila ng bidding, may obligasyon sila sa batas na magre-report na nagpatawag sila ng bidding at kung sino sumali. At kung walang kabuktuhan nangyari sa pagbibidding, lalabas po na fair and square ang resulta ng bidding. Ngayon, kung fair and square ang resulta ng bidding, ibig sabihin po, nakipag-contesan, awayan sa pababaan ng presyo ang mga kontraktor. Ngayon, isa sa batas, kasama sa batas, sa pagpapatupad ng project ay hindi sasabihin sa mga kontraktor kung magkano ang proyekto. Bakit? Pag sinabihan mo, makikita mo na ngayon, may kutsabahan ka na unang-unang mangyari. So ngayon, dahil sa batas na hindi pinapakita sa mga sumasali sa bidding
na mga kontraktor, hindi pinapakita, dapat hindi nila alam kung magkano ang project. So ngayon, ang gagawin, pag ako, kasi engineer ako, pag ako sasali sa bidding, ang gagawin ko, kunin ko ang plano, kwentahin ko kung ilang bakal, ilang simento, ilang lahat, at saka kukwenta ko kung magkano magagastos ko. At kikwentahin ko kung magkano labor na magagastos ko. At kikwentahin ko ilang araw ko matatapos yan. Ibig sabihin, pag ako magsusumiti ng presyo ko, nakabase po yan sa aking estimates. Idadagdag ko yung profit ko na 10% halimbawa. So, ibig sabihin, pag ako magsumiti, maaring susubra sa budget estimate ng DPWH ang aking sinumiti na proposal. Maaring kukulang. Maaring mas bababa ng dihamak. Ito ang katotohanan. Na kung hindi ko alam kung magkano ang budget ng gobyerno sa isang proyekto, sa 1,000 na mga kontraktor, may posibilidad na magsusumiti ng bidding na mas mahigit pa kaysa presyo ng gobyerno. Tanong, meron bang mga project ng gobyerno na nangyari na ang nagsumiti na kontraktor, ang presyo ay mas mataas pa sa budget? Wala. Walang nangyari. Ibig sabihin, doon pa lang, may sala na yung mga engineers. Ibig sabihin, alam ng mga contractors kung magkano ang budget. At kung alam, bakit nila ang mga budget, makikita mo mga bidding. Kung 96,500,000, ang mga bidding 95 million. Malapit doon. Indikasyon po, red flag po yan na talagang bidding-biddingan lang ang nangyari. Ang tanong, bakit ginagawa? Kasi po, may bindisyon. Takot po mga engineer gumawa yan. Kung walang bindisyon, ang kailangan lamang ng mga engineers ay bindisyon ng mga congressman at mga senador. Kasi iyon lamang sila ang malimit magreklamo. So iyan ang pagsusundala. Pag sinabi na congressman, tao ko yan. Yan yung kontraktor ko. Susundin na yun ng mga engineer. At kung susundin ng mga engineer, yung mga kontraktor, tapos bibigyan naman ang pera ibabayad ng DPWH District Office sa kontraktor. Ang kontraktor magbibigay sa congressman. Sa kwento nga nila sa Senate hearing, umaabot hanggang 30% ang binibigay. So kung 100 million ang kontrata, 30 million pinapasa na yun kagad ng kontraktor. Kanino? Eh di sa kung sinong sponsor na mga politiko, na mga congressman or senador. Kasi dalawa lang mga magnanakaw numero 1 sa atin, yung congressman at saka mga senador. Pero sa gitna ng senador at saka congressman, pinakamatinding crocodile sa mga congressman. So ngayon, naging congressman din si Bongbong Marcos. Alam niya yan, ang kalakaran niyan. Naging senador siya. Naging congressman siya noon sa Ilocos Norte. Naging senador siya. Naging gobernador pa ng Ilocos Norte. So alam niyang kalakaran. Ang tanong naman ngayon, bakit nangyayari pa rin kahit alam na ni Bongbong ang kalakaran? So yan na ngayon ang pagpapatunay nila ni Tinio, because of your knowledge, guilty ka. At hinayaan mo nangyari. At ano pang nangyari? Mabuti sana kung may proyekto. Ang dami ng mga proyekto na hindi ginawa. Yan doon yari si Bongbong Marcos. Pero mas matindi pa, yan ang pagtawag na may probable cause. Maaring may depensa pa ni si Bongbong, pero at least nakikita na natin na probable cause, may guilty si Bongbong dito. Kailangan depensa niya to. Ganun po yung probable cause. Probably guilty si Bongbong. Depende sa ebidensya nila. So ngayon, isa sa mga akusasyon ni Tinio ay yung sinasabi ko na nga na unprogrammed appropriations, hindi man lang dinis-approve ni Bongbong. Bagkus, pinunduhan pa. Biro mo yan, pinunduhan pa. So kung pinunduhan,
Siya ang nag-approve ng pondo with more reason na alam niya ang nangyayari. Ibig sabihin sa lahat ng mga proyekto na binayaran na kahit hindi ginawa, si Bongbong ang nasa likod niyan. Bakit? Matapang ba ang mga contractor at engineer na hindi gagawin ang proyekto? Matapang ba sila? Sagot, hindi po. The only way na hindi nila gagawin ay kung nasa likod nila ang presidente. Pati si speaker. Siyempre, pati si Saldico nun, nandun. O ngayon, isa lang yan sa mga akusasyon ng Makabayan Black na mga impeachment complaint. Yung tinataguran Lisa Masa complaint. Ngayon, nang sinabi ni Antonio Tino na ang isa sa mga testigo niya ay si Executive Secretary Lucas Bersamin at yung ang anyang apo na si Undersecretary Adrian Bersamin, patay. Mas nakakaalam siya. Ngayon, nagsalita si Lucas Bersamin. Magtitistigo siya. Ito po ang pruweba ko. Kung magsasalita siya, sigurado ako akyat na ang Senate na reklamo, dapat isumiti na ito sa Senado. Iakyat na ito dapat sa Senado para lilitisin si BBM at husgahan kung guilty siya o hindi. Ito po. So, yan. Tingnan natin, ha. Sinabi ni Lucas Bersamin na yes, totoo ang sinasabi ngayon sa hearing ni Kong Tino. Ako ay handa ng tumistigo laban kay Pangulong Bongbong tungkol sa pagganap ng korupsyon sa bansa. So, yan po ang problema ni Bongbong ngayon. Ito ay pinost ni MD TV channel na sabi niya, mainit na balita, mag-amang Bersamin titistigo laban kay BBM sa impeachment complaint na hinain ng Makabayan Black. Yes, totoo ang sinasabi ngayon sa hearing ni Kong Tino. Ako ay handa ng tumistigo laban kay Pangulong Bongbong tungkol sa naganap na korupsyon sa bansa. Hindi naman pwede na kami ang may sala gaya ng pinalalabas ng palasyo. Hindi ako ang Pangulo para magbigay ng basbas at pumirma sa lahat ng bagay-bagay. Pero lately, ang lumalabas, ako ang utak at ginamit daw namin ang pangalan niya, which is very impossible to happen. Yan po sinabi ni Lucas Bersamin na kanyang assistant dati. So anong ibig sabihin yan? I am expecting aakyat ang impeachment sa Senado. Ngayon, ulitin ko lang, isa lang ito sa mga akusasyon. Yung ibang akusasyon ay yung sa akusasyon naman ni Attorney Andre De Jesus na inendorso ni Congressman Nisay, Jun Nisay ng Pusong Pinoy Party List. Ang sabi nila doon, ang matindi doon sa akusasyon ni Attorney Andre De Jesus ay nung hinuli nila si Digong at ipinakulong sa dihig. Yun po, betrayal of public trust. Kasi po, wala pang warrant of arrest si Digong na inisyo mula sa lokal na korte. At hindi pwedeng kakatigan yung warrant of arrest ng ICC. Kahit sabihin pa dinaan pa sa Interpol. Hindi rin pwede gagamitin ang Republic Act 9851 na nagsasabi na may option ang Philippine government na isuko ang Pilipino o sinuman sa ibang bansa o di kaya international tribunal na gumagawa na may kaso na investigasyon na ginagawa. Kung hindi member ang Pilipinas sa
tribunal na yun o di kay walang extradition treaty ang Pilipinas doon sa bansa na yun. At dahil ginawa nila, hinuli na lang si Digong at sa airport at binitbit doon, klarong-klaro po, hindi na maitatanggi na ganun ang nangyari. So what is only left to be done is para sa Senate Court at saka yung House to determine kung pwede nilang bitbitin na isang dahilan para i-impeach si BBM sa sala na sa pagtawag na betrayal of public trust, yung pagtatraidor sa tiwala ng taong bayan sa kanya. So ganun po nangyari. So ngayon, para maintindihan niyo lalo siguro, ipakinig ko lang muna sandali sa inyo yung akusasyon naman ni Tinyo, ni Congressman Tinyo. At mamaya babalik tayo, pagtapos ito, ay babalik tayo, i-off ko, babalik tayo at pag-usapan natin yung hearing na nangyari sa ngayon sa House of Representatives para maintindihan ninyo. Importante maintindihan ninyo tumatakbo. Paano? Maintindihan nyo kung ano ang hinahanap, paano ginaganap, para kayo mismo may sarili kayong desisyon sa inyong mga isip-isipan. Importante na alam ng tao ang nangyayari. For this purpose, the chair recognizes the Honorable Representative from ACT Teachers Party List, Representative Antonio L. Tino, and or the Honorable Representative from Gabriela Women's Party List, Representative Sara I. Elago, and or from Kabataan Party List, Honorable Representative Rene Luis M. Co. You are recognized. Maraming salamat, Madam Chair. Pagtataksil sa tiwalang ipinagkaloob ng mamamayan, betrayal of public trust, yan ang ginawa ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ma-impeach. Nakapaloob sa impeachment complaint na aming inendorso ang buong katotohanan na magtatahi at magbibigay linaw kung bakit sa ilalim ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nangyari ang pinakamalaganap, sistematiko at sentralisadong paglimas ng pondo sa kabanang bayan sa kasaysayan ng Republika mula nang mapatalsik ang diktador na si Ferdinand Marcos Sr. noong 1986 na naitala sa Guinness Book of World Records dahil sa ill-gotten wealth. Following in the footsteps, like father, like son. Sa unang 3 taon ng Administrasyong Marcos Jr., daan-daang bilyon ang pondong sangkot sa flood control, corruption, scandal. Nangyari ito hindi dahil sa kanya-kanyang diskarte ng ilang mga tiwaling opisyal ng DPWH, mga ganid na kontraktor at ilang korap na senador at kongresista o ng mga nasa ibaba, paligid at katabi ng Pangulo habang siya'y walang kamuwang-muwang at namulat na lamang sa katotohanan nitong SONA 2025 na aba, may corruption pala sa gobyerno niya. Nangyari ito dahil pinahintulutan ni Pangulong Marcos Jr. na maging opisyal na patakaran ang pagpaparte ng DPWH budget sa mga opisyal ng Malacanang, Senado at Kongreso, yung tinatawag na allocables at non-allocables, para pagkakitaan ng mga kickback na tinatawag na ngayong commitment o advance. Ang pondong publiko napunta sa pansariling pakinabang. Yan ang unang pagtataksil ni Pangulong Marcos Jr. sa tiwala ng bayan. Hindi pa nabusog sa pondo ng DPWH, kaya nangyari sa ilalim ni Pangulong Marcos ang walang kapantay sa kasaysayan na paglobo ng unprogrammed appropriations. Ayon sa batas, tanging ang Pangulo ang may kapangyarihang mag-approve sa paggamit at pag-release ng pondo mula sa unprogrammed appropriations. Ginamit niya ang kanyang discretion para aprubahan ang 213 billion na dagdag na proyekto ng DPWH kasama ang 111 billion para sa flood control na pawang napunta sa korupsyon. Mas masahol pa,
pinahintulutan niya at hindi pinigilan ang pagkuha ng 90 billion na pondo ng PhilHealth para gamitin sa infrastructure, bagay na tahasang labag sa sin tax law at dineklarang iligal mismo ng Korte Suprema. Pondo para sa kalusugan, dinala sa kurakot. Yan ang ikalawang pagtataksil ni Pangulong Marcos Jr. sa tiwala ng bayan. Ngunit, hindi lang command responsibility o sin of omission ang kasalanan ng Pangulo. Direktang nag-utos siya ng hindi bababa sa 100 billion na insertion sa 2025 budget at tumanggap ng hindi bababa sa 8 billion na kickback. Saan ginamit ang pera? May bahaging napunta sa personal, ngunit ang kalakhan ginamit para sa eleksyon. Ito ang sekreto sa likod ng pagbaha ng pera sa panahon ng eleksyon. Pera ng taong bayan, ginawang kickback mula sa kontraktor, pinambili ng boto para manalo at umulit ang siklo. Ganyan mismo ang ginawa ng Pangulo. Ito ang pinakadirekta at masahol na pagtataksil ni Pangulong Marcos Jr. sa tiwala ng bayan. Sa mga tagapagtanggol na nagsasabing siya nga ang unang naglantad ng flood control scan, paano mong sasabihin sangkot at pasimuno siya? Sabi ng mga nagrarally, Marcos, Duterte, walang pinag-iba. May batayan yan. Si Duterte may tokhang na kumitil sa libong buhay at may peking gera kontra droga na tumarget sa ilang drug lord. Yung pala, pangunahing protektor si Duterte ng sarili niyang mga drug lord habang pumusturang numero 1 kalaban ng droga. Si Pangulong Marcos naman, tinukhang ang bilyones na pondo ng taong bayan at naglunsad ng peking gera kontra korupsyon kung saan siya ang bida habang dinidiinan ang ilang korap, ngunit pinoprotektahan ang sarili at ang pinakamalapit niyang mga nandambong. Sufficient in form and substance ang complaint na aming inendorso. Wala tayong nakikitang dahilan para ibasura ng komiting ito sa napakaagang yugto at hindi pa abutin sa hearing. Nariyan lang sa tabi, nakatago sa publiko ang dalawang opisyal na merong mga resibo at ledger na magpapatunay sa direktang papel ng Pangulo. Pagtanggap niya ng Sino yan? Yan si Bersabin. kickback at kung paano ginamit at saan napunta ang pondo. Maaari silang pasalitain sa pagtuloy-tuloy ng impeachment proceeding na ito. Tinutukoy ko sina former Executive Secretary Lucas Bersamin at Undersecretary Adrian Bersamin. Ito ang buong katotohanan. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pinakamalaking isda sa flood control corruption scandal. Ginawa niyang command center ng organized plunder ang Malacanang. Inagaw niya ang pondo para sa kalusugan ng mamamayan, para sa kickback ng ilan at direktang nag-utos ng 100 billion pisong insertion para tumanggap ng kickback. Malubhang pag-abuso ito sa kapangyarihan ng pagkapangulo at pagtaksil sa tiwalang ipinagkaloob sa kanya ng mga Pilipino. Dapat siyang ma-impeach. Maraming salamat po, Madam Chair. So, yan yung makikita. Thank you. Kung ang pagtatanong na lang sa ngayon nag-uusap tayo, ay may hearing po sa House of Representatives sa Committee on Justice. Anong pinag-awayan nila doon? Pinagdebatehan nila kung may mga ebidensya bang sinumiti sila ni Tinio sa lahat ng akusasyon. At kung ang ebidensyang sinumiti ba ay pwedeng paniwalaan, pwedeng lalaban, saka sakaling ipresenta sa Senado. Yan ang determinahin nila. Ngayon, doon ngayon, pag malalaman pa may ebidensya, hindi po yan sila nagdedesisyon kung guilty o hindi. Nagdedesisyon na sila kung may probable cause na magigilty si Bongbong Marcos o hindi. So titingnan ng mga ebidensya nila. Tapos titingnan din ang ebidensya nila na sinumiti kung pwede bang tanggapin sa korte kasi hiwalay na usapin yung kung ano ang klase ng mga ebidensya ang pwedeng matatanggap. At
ano naman ang bigat ng mga ebidensya kung sila'y matatanggap. So dito, wala akong nakita ng mga bawal na ebidensya. Ang mga bawal po na ebidensya ay mga ebidensya na kinuha ng sapilitan. Bawal yan. Labag po yan sa tinatawag na privacy, right to privacy. At kapag kinuha na walang search warrant, ay bawal din yan. Hindi pwede tanggapin na ebidensya. So, nakikita ko naman, sa usapin sa flood control, wala akong nakikita mga klaseng ebidensya na ganun. Ang klase ng ebidensya, dokumento. Yun mismo yung budget na pinirmahan ni Bongbong na 3 taon ay number 1 evidence na siya ang pumirma, na siya ang presidente. Number 2, yung mga ebidensya, isusumiti rin yung proposal niya, National Expenditure Program. Kasi si BBM lahat yan naglagay. At ikumpara yan sa mga budget na siningit-singit pataas. At ikumpara yan sa katotohanan na yung tulay hindi natapos. Yung flood control hindi natapos. Kaya isa po yan sa pinakamalaking ebidensya. Ngayon, ang problema na lang dito is paano mo ikonekta na yung pera na nakuha dun sa mga proyekto na hindi ginawa ay napunta sa kamay ni BBM. Ladies and gentlemen, the number 1 evidence, if we talk about kung napunta ba sa kamay ni BBM ang pera, hindi. Walang iba kundi si Saldico. Kaya gano'n na lamang ang panic ni Rimulya. Kakausapin daw si Saldico. Napasukuin daw, magbibigay daw ng restitution amount kung magkano gialok. Mali naman yan, Mr. Nagpapanik na kayo. Kasi by sense sila na sa mga reklamong ito ay lilitaw si Saldico para tumistigo sa reklamo ng kabayan. Mga makabayan na black na reklamo. At isa pa na confident ako ay yung kaso mismo ni Andre De Jesus. Kahit doon lang tayo tututok sa pagkidnap kay Digong, yun po, lahat yun ay wala ng question na nangyari. The only next question is kung illegal ba yun o hindi. At kung illegal, managot ba dapat si BBM doon o hindi. Yun lang. In other words, kung titingnan natin yung akusasyon ni Andre De Jesus na sa pagkidnap kay Digong Duterte, kompleto na ebidensya doon. Hindi na natin pag-awayan pa na kinidnap talaga siya na walang basihan. Ang pag-awayan na lang, kung may batas ba na pwede magamit, ay maka-excuse ba kay BBM o hindi. Yun na lang. Pero pagdating din sa flood control, yun ang sinasabi ko na kailangan pa rin si Saldico dyan. Kailangan si Lucas Bersamin dyan at marami pang iba. Pero sapat na sa tingin ko ang katotohanan na meron tayong papel na pinirmahan ni Bongbong na inaprubahan niya yung budget. Meron din tayong mga papel na mapakuha sa mga opisina na pinirmahan ni Bongbong ng pag-release ng pondo para sa mga unprogrammed appropriations. In other words, pero may isa pa siyang mali doon. Sa dinami-dami ng unprogrammed appropriations, ano ang pamantayan mo bakit itong number 1 pinili mo at hindi mong ibang na mga unprogrammed appropriations? Yan ay undue delegation of powers at yan po ay paglabag sa Constitution. Pwede rin siyang tanggalin dyan. Betrayal of public trust. So siguro hanggang dyan lang at alamin ko kung ano nangyayari sa hearing at magla-live ulit ako para ipaalam sa inyo kung ano nangyari. So ladies and gentlemen, sa ngayon po ang pinag-usapan lamang natin ay yung complaint ng impeachment laban kay BBM. Sa ngayon na nag-usap tayo, nakapasa na po sa unang round o naka-first base na ang reklamong impeachment na 2 laban kay BBM. Dahil napatunayan na meron silang affidavit na tinatag na verification, pirmado ng mga nagsampa ng reklamo, at notaryado. Yan, ayos na. So, next is, pinakamahirap na stage, ito ngayon, yung pinagdidebatihan nila. Kailangan patunayan nila ng kanyang akusasyon ay isa sa mga akusasyon na pasok sa mga grounds for impeachment na treason, bribery,
high crimes, betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution. Yan ang mga titignan. Tapos, pag sinabi mo ganun, ang tanong naman kasunod, ano mga pangyayari para sabihin mo mayroong public trust betrayal? Ito po yung ginawa niya. So ngayon, may aligasyon ako, anong ginawa ni BBM? Kailangan tanungin din naman natin, ano ang pruweba ninyo na may ebidensya kayo na ginawa nga ni BBM? Ito po ang aming pruweba. Siya nagpirma sa budget, ano na yan, tinatawag na judicial notice na yan. Automatic na yan. Hindi na kailangan patunayan. Tapos pag sinabi mo na siya ang pumirma sa palabas ng pundo para sa unappropriated programs, UP, and programs, unappropriated pala, hindi unprogram, unappropriated funds, unappropriated appropriations, UA. So, yan ay, kung pinirmahan yan, hindi na kailangan pa magpatunay pa ng tao kung sino, records lang ang pagbasihan. Ang magkakatalo, diyan sa kung may kinita ba si Saldi, si Bongbong o wala, ay yung actual, may ebidensya ka ba talaga? Yung malita na nakita natin, may lamang pera ba yun? Yun ang pinakaano natin. So, naniniwala naman ako sa sinabi ng abogado ni Saldi ko, nalalabas siya, ipapakita niya ang lahat ng video na kinuha niya na habang binibilang ang pera at pinapasok ulit ang pera sa mga mali-malitang bag na yun bago inihatid sa RR, Romualdez Residence. Doon sa, number 1, sa 42 McKinley Street, bahay ni Romualdez. Doon din sa isang bahay ni Romualdez, sa 19 Nara Street, na dating bahay ni Michael Yang, binili ni Romualdez. At doon din sa Aguado, doon sa harap ng Malacanang. At patunayan pa rin yung tinatawag na 30 Tamarind Street na mansion kung saan imbakan ng pera na ang ginawa ni Mr. Lacson, inattempt niya guluhin ang kwento sa pamamagitan ng pag-akusa na si Diskaya ang bumili para kay Romualdez at hindi si BBM. Pero wala na, binabanggit na ni Saldico yun at tinanggap naman ni Lacson. Double blade talaga, si Lacson din na nag-set up kay Bersamin. Tinanggal tuloy si Bersamin. At siyempre si Lacson ay bata ni Rason. So tinawagan ni Rason si Bersamin, umalis ka na. Ayun. Yun na po lahat. So kung ako si Bersamin, nakataya dyan sa karangalan ko bilang Chief Justice ako dati ng Supreme Court, ay hindi pwede ako na magnanakaw. Kaya dapat ako titistigo para patunayan na malinis ang aking pagkakatao. Yan po nangyayari. So, ladies and gentlemen, magandang umaga po. Good morning po, Engineer Todd. Sabi ni Vivian Sarimo. Vivian, pwede mo ako ma-email sa bertenisikausing@yahoo.com at gmail.com para kung anong requirement mo, maghanap ako ng mga kamag-anak na mag-apply na maging katulong. Ito po yung aking email address. Ngayon, sa iba naman, na gustong tumulong sa akin kasi wala na talaga akong pera din. Ito po ang aking para sa gustong tumulong. At ito rin ang aking BDO Savings Bank. Yan po. Bahala na kayo dyan. Okay, kita-kita. Mag-ano pa tayo. Pakinggan ko muna kung ano nangyari dun sa hearing ng House Committee ngayon. At saka paki-share, paki-like, at paki-invite naman sa iba na makikipag-join sa ating channel.